Yo! Yo! Hello sa inyo mga ka-Totpi, no? So eto, baka nagulat kayo, Lunes na Lunes, meron tayong upload. Double. Lunes na Lunes na. Oo. Kumbaga, back to back. Kasi alam mo 'yun. Meron kasing may nabasa kasi kami ng boss lots nyo, guys. Regarding sa drug test requirement sa ating Kapulisan. Mga kapulisan sa PNP at mga sundalo sa AFP. Medyo alam mo naman kami ni Boss Lots, marami kaming ebas Kaya putang ina. Pag-uusapan natin 'to, mga ka-Totpi, no? So, ayun, bago natin simulan, Boss Lots, linat tayo mag-intro muna, no? Let's go. Let's go, sir. Para masimulan natin 'to. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun, no? Ito na nga po kami. Ito na naman ang mga tito nyo, nagbabalik. Yes. Pero sana wag kayong magsawa. Sana kayong magsawa sa pagmumukha namin dito. Dahil back-to-back episode tayo. So, bago lahat, baka may nakikinig sa atin dyan. Kasi ayon sa stats natin sa YouTube, Boss Lots, parang 80+% yung not subscribed na nanonood sa atin, di ba? 80 So, 80% di nakasubscribe. Baka naman, palambing naman sa inyo. Sa inyong mga mabubuting puso. So, ayun, kami ang baka hindi nakakilala sa atin. Again, paulit-ulit na lang kami at hindi kami magsasawa na ulit-ulitin. Na kami ang The Opinionated Titos Podcast or Totpi for short. So, ako ang inyong Papa Dencho. Yung tita mong hindi ako mas galit ngayon. Medyo galit talaga ako ngayon, pre, kasi nakakaloko to, pre. At ako naman ay inyong Boss Lots. Ang tito niyong medyo galit lang, pero it remains to be seen kung magagalit din me ng todo. So, sige, Papa din, simulan mo na yan. Ano ba yan chismis natin? Well, di siya technically chismis Oo. Diba? Again, disclaimer lang. We're not yet sure kung pero parang tama ba? Memorandum pa lang naman yata to. Memo pa lang, memo. So yun. So to give you guys a gist nung context. Context nung chismis, alam mo naman yung mga tita mo. Recently, nagiging chismoso tayo, pre. May chismoso na kami. May memorandum na, pre, na ine-exempt yung mga active PNP personnels and AFP na mga sundalo natin sa drug test pagkukuha sila ng gun license. Barrel. Gun license kasi, to be specific. To be specific, Kasi medyo alam mo naman, medyo sa social media, buti na lang, pre, we did our research kasi alam mo, mahirap mapahiya. Kasi alam mo naman sa social media kung paano kinokontrol yung mga tao, pre. Kasi napanood nating clip is, it's just stating na ine-exempt daw ang PNP at AFP. In general, yes. Sa drug test, as long as parang active ka na. Pero we're in fact, is ito sa pagkuha nila. Pero pa rin well, for medyo me, bullshit pa din Sablay pa din. Medyo sablay pa rin. Ine-exempt daw yung mga kapulisan at sundalo natin sa AFP na pagkuha ng ine-exempt sila sa drug test and not just drug test, pre,
pati yung psychological evaluation and psychiatrical ang putang ina. Psychiatric. Ayan. Psychiatric. Na putang ina. May sarili kang vocabulary Papalagay natin kay Merriam-Webster yan, bro. Oo, kay Merriam-Webster. Pero yan, going back, ina-exempt sila sa DT, which is drug test, and PPE, which is the psychological and psychiatric test air exam. Na-exempt sila doon whenever kukuha sila ng gun license, as long as active daw sila. So, yun lang yung ano ko doon na bakit? Putang ina, bakit? Alam mo yun, ang reasoning nila is kasi daw, meron naman daw, kumbaga may experience na sila in responsible gun handling. Yes, ayun, pre, responsible, na parang, ang ko dyan, pre, yes, they've undergone certain trainings, certain nag-aral din sila para magpulis at magsundalo sa AFP. Pero tangina, hindi, alam mo yun, sabi nga nila, pre, the only thing that's constant is change. Putang ina, pre. Nandun na tayo. Pwedeng nung pumasok siya ng PNP or AFP, wala siyang pinagdadaanan, for example. Nasa good state of mind siya, for example. Forever ka bang okay? Diba? Wala ka bang pagdadaanan sa buhay mo na maaaring makapagbago sa'yo? Maka-affect sa iyong trabaho. Diba? Saka yung yung sinasabi nga nilang, yung sa trauma dun sa war, may tawag dun pre. Parang I forgot. I forgot the term. Para mga post something post, kung mga nakakaintindi, alam nyo na yun. Na nag-undergo sila. PTSD. Post-traumatic shit disorder. Depression. Sorry. Pero alam na may idea na naman siguro yung mga smart katotpis natin dyan. Smart naman ang ating mga subscribers at mga katotpis. So, gets na nila yun. So, lahat nga may pinagdaanan. Siguro naman for about a couple of years in their service, they have encountered yung mga certain na mga experiences na maaaring nagpabago sa buhay nila, di ba? Tulad ng mga trauma, mga PTSD. Tapos, ito nga pre, ito na lang yung inaano ko kanina, yung nabanggit ko nga kanina, Papa Lens, off-air. Hindi pa nga nila na kukuha yung tiwala ng tao Another, na naman. Di ba? Kuhanin nyo muna yung trust ng tao para sabihin nila na they have undergone already trainings and dapat ma-exempt na sila. Pero for anyone who's getting a license would understand na siya pre, parang isa sa critical requirement kung tama ba ang pag-iisip mo at that time na mag-a-apply ka for a license for a gun license. And at the same time pre, yun nga yung isa pang ini-skip nila, yung drug testing. Drug test pre. Diba? Kasi ang pa dyan pre nakakatawa pa dyan pre ang pagiging for lack of a better term again, ang pagiging addict o drug user, hindi ka naman pinanganak na ganyan na user, exactly. There was something in your life, kumbaga along the way na nangyari sa iyo. Along the way. Yes, sir. Totoo. 'Di ba? And again, vice versa. Hindi naman porki addict ka na, hindi ka naman pwedeng magbago. Pwede ba yung bago? Pwede. Pero, yung mga matitino, pwedeng mag-addict yun. Kasi hindi mo alam kung anong mangyari na traumatic sa buhay nila o isang malungkot na bagay na nangyari sa kanila or naudyokan. Pwede rin, pre. Pwede. Maraming factors Pero kasi ang bullshit doon, Papa Dens, yung i-exempt sila, di ba? Hindi pa nga malinis ang pangalan nila sa paningin ng karamihan ng tao. Ang tiwala sa PNP, let's be real, mababa talaga, pre. Tapos ganyan pa makakabalita ka for someone, lalo na yung ibang mga
yung mga hindi na pre mga media personnel yung mga pucho content creators, yung nakasplice yung video. Katulad nga nung initially na napanood namin, na ang initial intindi namin, buti na lang, we do our own research. Ano nga pre, yung anong tawag dito? Ang intindi ng dun, kung magbe-base ka lang dun sa clip, exempted na sa drug test ang lahat ng kapulisan. Parang gano'n Diba? Gano'n ang pinapalabas So, ayun, medyo, yun nga, sabi mo na nasa-splice yung mga video and whatnot. Tsaka, ayun, ang ano walang pre, tangina. Hindi, alam mo yun, ang tanong ko pa rin is bakit? Kasi ang explanation lang doon nila na binigay is, ayon doon sa doon sa in-interview na ang explanation lang nila is, kasi daw, yun nga, nag-undergo naman daw sila ng meron naman daw internal random drug test. Ayun pa. Yun pa, by the word internal. Di ba? Alam mo naman ang mga tao walang tiwala Di ba? Ano pa naman yung, okay ka na, goods ka na. Hindi mo naman kasi mayaalis sa tao yun na mawala ng tiwala dahil nga sa mga nangyayari. Diba? Tsaka alam mo yun, pwedeng siguro sasabihin nila nagba-budget cut, ganyan. Kasi nga syempre, pag may drug testing may perang involved diyan again, tangina, wag naman magmalinis dahil napakaraming putang ina. Siguro naman sa dami ng mga nakukurakot na mga putang inang yan. Putang ina, hindi naman siguro dahilan na lack of budget din, 'di ba? Oo. At yung na babalitang katiwalian ng sahanay ng pulis at hindi lang pulis, yung mga military, yung mga mayayabang ba pre na ewan ko ba baka tayo magka-death na rin dito dahil dito dahil sa siguro, mga na yan hindi ko na alam sana pero, alam mo naman sinasabi lang namin yung ano ba pre yung tama ba yung walang exemption kasi pre part ng gobyerno yung kapulisan at military, tapos i-exempt mo, tapos yung normal na tao kailangan mag-undergo sa ganong proseso. Sobrang daming kailangan gawin. Anong magiging impression yan sa government mo? Di ba? Anong impression ang binibuild mo? Sinong nakaka-bullshit, putang ina, ba't naiisip nyo yan? Putang ina. Ang dami-daming pwedeng isipin na makabuluhan, Diba? Wala ba kayong advisor na putang ina na kukontra sa inyo dahil putang ina, sasabihin so, putang ina, katangahan niyang naiisip nyo na yan. O kaya, lalong hindi magtitiwala ang mga tao sa atin kung ganyan ang gagawin. Wala bang taong gano'n sa kanila? Diba? Hindi ba pinagmitingan niya? Tang ina, pre, andun na, yun nga, mabalik din ako doon sa kanina, ito yung nakalimutan kong sabihin. Nandun na tayo, sige, meron silang training, nag-aral sila, whatnot, ganyan. Pero at the end of the day, tao pa rin yan Tao pa din yan. Puta, normal na tao lang din yan. Lahat tayo dito, normal na tao lang. It's just that, pulis kayo, sundalo kayo, kami sibilyan. Pero, parang ano lang din yan, pre, isipin mo anong pinagkaiba niyan doon sa normal na taong nagtatrabaho lang na taon-taon din na drug test at nag-undergo din ng mga psychological and psychiatric shit. Ito diba? pa. Anong pinagkaiba? Wala. Bukod doon sa sinasabi nilang nag-training sila para maging hindi naman yung term pre. Ay nila, responsable agad. Parang putang ina, responsible gun owners yung mga pulis at yung AFP. Yung alam mo yung claim nila na ganun, pre. Questionable naman. Hindi hindi naman namin nilalahat, no? Kasi may mga matitino rin tayong kapulisan at may mga kaibigan din tayo sa militar na matino naman talaga. Pero ang iniiwasan dyan, hindi naman yung mga matitino Ano mo yun? Ang iniiwasan dyan, yung mga addict na nasa hanay nyo at yung mga taong hindi fit sa ganon. Kasi alam mo pre, hindi rin, paano yun?
So halimbawa, ganito example pre sa military. Hindi siya fit ayon sa psychological eval, hindi siya fit, pero hindi mo siya tinesting. Sa tingin nyo, ano mangyayari yun kung halimbawa sa battlefield? Ano mangyayari sa battlefield kung wala yun? Diba? Ibig sabihin, hindi siya fit to do his duty. Kasi nga, syempre, may kailangan siyang effect sa sarili niya, psychologically. Diba? O i-improve yung sarili niya dahil nag-addict siya na hindi nila alam. Paano nila malalaman? Meron pa, pre, sabihin ko sa'yo, halimbawa, may chief ka na police. May chief ka, may boss ka. Boss na police, diba? O may boss ka na nakakataas sa'yo ng rango sa military. Aminin mo ba, boss, nagda-drugs ako Sabihin mo ba yun? Not unless magka-chokaran kayo. Diba? Not unless nagja-jamming kayo. Nagja-jamming kayo. Diba? Wala na mga amin yan, pre. Kaya kailangan, hindi sila exempted. Hindi dapat. Totoo. Mali yun. Totoo. Tsaka yun nga, paulit-ulit ko na sinasabi. I-build nyo muna yung trust ng people, ng bayan. Bago nyo gawin yan. Kasi ang tendency parang gagawa na naman kayo ng questionableng bagay. Totoo. Kasi, tapos, alam mo ngayon, pre, sige, go. Ikaw muna, pre. Hindi. Okay lang. Sige, pre. Hindi, kasi ako, in my own opinion, personally, pre. On a daily basis, pre, parang, kagaya nga sabi mo, yun nga, yung trust. Ako kasi, medyo, kunwari may makikita akong police or kahit wala akong ginagawang masama, pre, may certain feeling ako na putang ina, baka skalawag na pulis to. Yun. Iiwas na ako. Yun. Imbis na alam mo yun na parang imbis na ma-feel ko na okay ako. Safe. Walang safe ako. Iba alam mo yun, again, hindi ko nilalahat kasi tangina meron tayong mga tropang pulis, meron din tayong tropang sundalo. Na alam mo sa sarili mo. Hindi kasi sila yung hindi kasi yun yung pinag-uusapan natin, hindi yung mga matitino ang pinag-uusapan natin. Hindi yun. Oo. 'Di ba? Yun nga, like for example, may notion na kasi na parang kunwari yun nga, hindi mo kilala. May notion na agad na putang ina, baka skalawag to. Putang ina, baka tarantadong sundalo to. Merong notion na agad na gano'n na nangyayari naman talaga, pre. Sa totoong survey, di ba, pre? Nagkaroon ng survey na parang kapag may nakita kang police, ano ba ang impression mo? Do you feel safe? Or do you feel fear? Di ba? Tapos, majority ang nagsasabi na parang mas natatakot sila more than they feel protected. Oo, threatened, di ba? So yun pa lang, doon pa lang, dapat hindi na pa na-fix yung bagay na yun. Tapos gagawa pa kayo ng way na para i-question kayo. Di ba? Yung process nyo. Ay, nako, talaga. Kaya, tangina. Tsaka, yun nga, pre, na sinabi pa na, kasi nga, trained naman daw, ganyan. Ang ko doon nga, that's not an excuse, actually. Hindi excuse yung kasi nga sila nga yung mas mas dapat prone sa psychological and psychiatric shit kasi sila yung kumbaga pag may nangyayaring masama sila yung frontliner na yun putang ina magi-impact sa kanila yun. Exactly. 'Di ba? Hindi yung normal na tao na tahimik na namumuhay sa bahay niya, tahimik na nagtatrabaho. Hindi namamagitan sa gulo. 'Di ba? Parang alam mo yung baligtad nakakadismaya actually. Doon yung decision nila na yun na hindi ko alam kung meron ba silang spokesperson or a lawyer that could support. Meron naman siguro na o kaya mga PR, meron niya mga yan Ang hindi ko alam kung saan nila nakukuha yun o ito ba dahil may mataas na bumubulong na oy Brad, para hindi matigil yung session natin, no? Para hindi tayo magmukhang mahina, ganun ang gagawin natin. Hindi naman pwede yun. Diba? Imbes na yung problem, imbes na i-fix nyo, another problem yung ginagawa nyo. By letting them, na be exempted. Why not? Salain nyo na lang kaya. Diba? Hindi naman bawal yung magtanggal ka ng isang pulis o isang sundalo na hindi na fit dun sa trabaho niya 'di ba?
Totoo. Kasi ang iniisip nila kasi yan, yung may mga iniisip din yan pre, yung katulad nung matagal na sila sa serbisyo, yung retirement, yung retirement benefit. Yun pala yung gusto nyo bakit may mga pulis pa rin na corrupt? Dapat, kung talagang yun ang iniisip nila, yung retirement nila in the future, yung makukuha nila sa government, why not salain nyo yung karapat dapat talaga, yung mga matitinong pulis talaga. Yung matitirong military talaga, personnel talaga na handang magbuwis ng buhay sa ating bansa. Yun ang dapat bigyan nila ng importansya, hindi yung mga ilan-ilan lang na, siyempre, konti lang naman yan yung mga addictus o may problema sa hindi naman namin inaano yung psychological capacity nila, hindi naman kasi fixable naman yan kung fixable, kung halimbawa mga traumatic experience naman, kaya naman yan kaso para nga i-exempt, di ba, parang paano nila magagawa yung duty nila, diba? Exactly. Na ma-exempt sa ganun na ang doon is again sa pagkuha lang ng to reiterate sa pagkuha ng gun license Baga hindi kasi naman yun pa lang pre. Pero yung iba yung pre. Tsaka, ito kasi pwedeng sige go. Ito kasi yun pre. Isipin mo kung hindi nasala yung may tiwala nga sila na trained. Kaso pre, okay naman yan, trained yan. Hindi natin alam. Nag-a-addict pala on the side. May hawak na baril. Nagkaonsehan sa droga. Sa tingin mo ba hindi niya puputukan yun? Affected na yung utak niya dahil sa droga? O kaya may trauma siya. May nakita siyang nag-trigger ng trauma niya. And causes him to shoot someone. Hindi ba valid yun? Hindi ba valid yun? Nga, pre. Tsaka, alam mo pre, ito pa isa nakita ko dyan Alam mo, magkakambal yan pre. Alam mo bakit? Pag drug user ka, ibig sabihin nun, yung psychological and psychiatric shit mo. Apektado utak mo. Yes, sir. Under the influence nga di ba? Di ba? Totoo. Ngayon naman, kung pwede rin gantong maging senaryo din. Kunwari, may nangyari sa'yo yung traumatic. Medyo nagkaroon ka ng trauma sa pag-iisip mo. Pwede ka rin naman, other way around mo siya gagawin. Dahil nagka-trauma ka, you'll run dun sa drugs para yung trauma mo gumaan. Pwedeng ganun, pre. So, alam mo yun, magkaano sila magkapatid yan, pre. Kasi nga, it affects your mind. It affects how you think. It affects kung ano yung magiging actions mo. Napunta, bakit mo tatanggalin yun dun sa kukuha ng baril, pre? Na i-assess siya sa ganun. Kasi, para hindi naman tayo yung nagja-judge na para ma-exempt lang sila. Hindi naman. Para rin sa safety nila mismo. As a person. Safety ng lahat, pre. Safety ng lahat. Di ba? Kung i-exempt nyo, nagiging questionable kasi it doesn't really make sense. Yun yung punto namin dito ni Papa Renz. It doesn't make sense. Lahat ng pwede naming i-present na worst case scenario, pre-present na namin. Sa tingin ba nyo ba, hindi nila naisip yun? Palagay ko naisip nila yun, sir. Pero hindi ko alam bakit in-implement pa rin nila. Ba't tinuloy pa? Ang hirap i-justify no. Hindi, I can't put my mind na how kung it does it make sense ba o ano ba to? Okay ba to talaga? O ano ba tayo, pre? Masyado lang ba tayong critical sa ano? Alam mo yun, hindi rin ano na lang, pre, alam mo yun, ang dami nilang pwedeng kasing gawin, pre. Let's say na lang, putang na, yung kotong na lang, pre. Oo, hindi nila magamot, ano? Putang na, hindi nyo magamot, Tapos lalagyan nyo pa ng ganyan. Ng exemption. Na parang, pre, Ako, again, hindi ko sinasabing ganito yung nangyayari sa totoong buhay. Malikot lang talaga yung utak ko. Malikot yung utak natin, pre. Tangin na, pre. Kung yun nga sa ibang mga kumpanya na lang Putang na, nadadaya yung drug test, pre. Oo. Totoo. Oo. Yung psychiatric shit, puta, pag may contact ka, pre. Yung psychology shit, puta, lusot ka. Pre. What more pa kung i-exempt mo, pre? I'll give you one better, pre. Okay. Botohan nga nadadaya Mismo.
Tangina, di ba? yung alam mo, ano to pre, alam mo yan, yung alam mo na may nangyayaring hindi tama, na may nangyayari ng mali, may nangyayaring dayaan, i-exempt mo pa. Oo. Yun pa lang para malinis man lang yung pangalan nila na, ito pinakikita namin sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Wala kaming sinisino rito, wala kaming ini-exempt dito. Oo. Diba? Tsaka alam mo, ito pa pre, siyempre, yung especially doon sa mga militar, di ba? May mga body-body, mga party system sila dyan na talagang tropa. Mga ganun, let's say classmate nila or what. Pati sa police, di ba? Mga, buddy, mga ganun, mga partner for life, parang ganyan. Siguro, alam mo yun, kung alam mo, let's say for example, kung alam mo yung tropa mong police o tropa mong sundalo, gumagamit. Siguro, parang maging mabuting kaibigan ka sa kanya. Di ba? Na parang putang na, buddy, tigil mo yan, ganyan. Or kunwari, may pinagdadaanan siyang psychological shit, what? Buddy, siya tayo, pag-usapan natin. Yung mga ganon, pero hindi Parang ang nangyayari dyan, putang ina, kinukonsinti pa nila yung mga ganon, pre. Yun na nga, buti nga kung lahat ganon yung kabady niya pala sa session. Putang ina. Yun na nga, pre. Tatay tayo dyan, boy. Sana na lang, mahal nating Pilipinas. Hindi na. Again, hindi kami nagiging masyadong mareklamo. Alam mo yun? Hindi na yun Kasi when it comes to safety of the Filipino people, tsaka yung tingin sa atin na kailangan you have to make a good impression Yun na nga na sira na nga yung tingin sa inyo. Actually, ang ginagawa nga namin ni Papa Densito is a service na pag-isipan nyo ulit, i-revamp nyo kung kailangan i-cancelan nyo yung memo na yun, gawin nyo. This is public service announcement. Ika nga. Diba? Napag-isipan nyo muna. Libre lang namin ginagawa ni Boss Lots. Putang ina. Baka naman gusto nyo mag-like, share, and subscribe. Putang ina. Ayan. Oo. While nandun na nga kami, kasi nga, sabi ko nga, Papa Dens, 80% sa YouTube man lang. Hindi nakasubscribe. Baka naman pwede nyo kayo mag-subscribe dyan. Nasaan tayo, Papa Dens? Saan tayo makahagilap? Nasa Facebook tayo. Meron din tayo si Papa Dens sa akin. Hello guys. Ayan. Okay na. Sige, saan ulit tayo mahahanap? Nasa kami? Facebook, sa YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ang dami na niyan, mga katotpi. Pero pumili na lang kayo. Libre namin ginagawa itong public service para sariling oras, sariling equipment. Of the Filipino people. Tangina. Baka naman. Tangina. Like nyo naman kami. Share nyo. Subscribe. Pahimas lang. Palambing naman. Para... Hindi yung himas na may asawa na po kami ni Papa Dens. Ayaw po namin nun. Palambing naman, mga katotki. Para tuloy-tuloy lang ang ating ng iyong labi. Pakagat kahit wag yan. Kinakanta ko pa kayo ni Boss Lots. Pero, ayun nga, pre. Bangina. Again. My gulay. Hindi namin nilalahat, Hindi namin nilalahat. Pero, dahil may friends din kami na nasa servisyo. At, yun nga. Ulitin ko ulit, Papa Dens, hindi namin sila problema dahil sila matino sila. Hindi yun ang pinag-uusapan namin ditong mga PNP person, mga pulis at mga militar. Hindi sila ang kasama dito sa usapan na to. Yung hindi natin nakikitang nag-a-addict na pala or kailangan na ng help psychologically. Pinagdadaanan na pala. Yun ang inaano namin dito. Yun lang. Yun nga, pre, di ba? Yun lang din naman. Yun lang din yung sa akin dun. Tsaka yun, ibalik nyo yung tiwala ng mga tao sa kapulisan. Yes.
Okay. Yun siguro ang dapat yung pag-isipan ng paraan. So yun, medyo mahaba na to. Pero yun nga, sana naman kahit papaano, may natutunan kayo or kung wala kayong natutunan, putang na, sana natuwa man lang kayo. Oo, hindi na natuwa, na-entertain na lang. Yan. Oo. Dito sa pinagsasabi namin dito sa internet. Pero yun nga, again, maraming salamat ulit dun sa mga walang sawang listeners namin. Tangina kung wala kayo. Nandito pa rin kami. Hindi, joke lang. Pero yun nga. Heartfelt, no? Joke lang. Pero joke lang. Yun nga. Again, kasi pre, alam mo yun, pag nakakataba, alam mo yun, iba pala yung feeling na yung may nakaka-appreciate dun sa ginagawa mo. Hindi kagaya ng puso. Oo, di ba? Hindi kagaya ayoko nang magsabi. Pero, ayun nga. Maraming salamat. Sobrang thank you. Sobrang thank you, yes. Sa'yo, ikaw mismo na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa'yo. At eto, mag-sign out na muna kami at medyo mahaba na to. Again, we are the Opinionated Titos Podcast. Yes, and I am your Papa Denso. Yung tito mo na mas galit pa dun sa pulis na nag-positive sa drug test. At ako naman po ang inyong boss Lot. Ang tito nyong medyo galit lang. Pero parang nagalit din ako ng konti pero malumanay lang ang pagkagalit na medyo galit lang. Chill lang. Ayan. Maraming salamat po sa uulitin. Wag po kayong magsasawang makinig. At mag-subscribe na rin yung mga hindi nagsasubscribe. Again, thank you. Yes, sir. Sa susunod po ulit. Thank you so much. Bye-bye. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.